Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating Child It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At eto, hindi ko alam kung maaawa ako, matatawa ako dito kay Senator Marcoleta mga babayan. Okay, dahil meron pong nangyaring comedy dyan po sa Senate hearing mga kababayan. No, at ito nga po yung nangyari. Ito kasi si Senator Marcoleta, ayan po, no. During that hearing, mga kababayan, ang pinag-uusapan po nila diyan is yung budget po ng DPWH, no. Kung ano po yung mga parang mga red flags sa kanilang mga project po ng DPWH. At nandiyan din po si Secretary Vince Dizon, mga kababayan. No, kaya lang nagulat ako doon sa naging reaksyon ni Secretary Vince Dizon, no, nung makita niya etong si Senator Marcoleta, mga kababayan. No, dahil nung inintroduce na at winelcome si Senator Marcoleta, ay napa-CR po si Secretary Dizon. Hindi natin alam kung anong ginawa sa CR, mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? Alam mo, hindi ko mapigilang matawa, no? Nung napanood ko to, pinaulit-ulit ko pinanood to, mga babayan. At dahil dyan, gumawa ako ng short video niyan. Wala lang, natawa lang ako kasi ang kulit ng reaction ni Secretary Vince Dizon eh. Nung pinakilala si Senator Marcoleta, no, 'di ba? Kasi syempre pag may mga bagong dating na senador to sa mga hearing, no, wini-welcome nila 'yan, no, 'di ba? At ang nangyari, after nung mai-welcome siya, abay nagsalita si Secretary Dizon na kung pwede daw po siyang mag-CR, mga kababayan. Okay, so yun ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so shoutout sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so eto mga babayan, at hindi lang yan ang ating pag-uusapan dahil meron pong matinding pasabog itong si Senator Erwin Tulfo, mga babayan. No? Yan din yung isa sa pag-uusapan natin. Pero eto, panoorin nyo muna itong video na to dahil siguradong maging kayo, matatawa kayo dito, mga babayan. Okay, so eto yan. Before we continue, let me formally recognize the presence of Senator Marcoleta and Senator Loren Legarda. Ayan, na-recognize na, no? Pati si Senator Loren Legarda, okay? Opo. So, Mr. Chairman, pwede po ba ako magpagam nga ako? Kailangan nga pong mag-CR. Oo, sige. Dumating po si Senator Marcoleta. At the very least naman. Kailangan ko ata mag-CR. Narinig niyo yung sinabi? Nung dumating si Senator Marcoleta, kailangan nata mag-CR ni Secretary Dizon. Bakit kaya? No? Nung nakita lang niya si Marcoleta, napa-CR na si Secretary Dizon, mga kababayan. Maging si Senator Gatchalian at yung mga staff, ayan, makikita ninyo, natatawa sila, pati si Erwin Tulfo eh. Di ba, ipinta yung mukha ni Marcoleta kung matatawa o maiinis. Parang alam niyo yung mga comedy na napapanood natin, di ba? Yung parang pag nakita yung yung isang tao na ko sa mumukha mo. Na-CCR daw si Secretary Dizon, mga babayan. Ang kulit. Ibalik lang natin ang konti, no? Panoorin pa natin yan. Po, yung tatlong reforma po yun, tingin ko, halos imposible na po siguro nilang madaya pa ito na sa mga susunod na mga taon, na susunod na buwan, susunod na taon. Thank you. Before we continue, let me formally recognize the presence of Senator Marcoleta and Senator Loren Legarda. Opo. So, Mr. Chairman, pwede po ba ako magpagam nga ako? Kailangan nga pong mag-CR. Oo, sige. Dumating po si Senator Marcoleta. At the very least naman. Kailangan ko ata mag-CR. At the very least naman, sa bigat ng trabaho ng pasensya na po. Payagan namin kayo mag-CR at the very least. Opo.
Nakita lang si Marcoleta napasiyar na mga kababayan eh, no? Bakit kaya? Senator Win, natawa na lang yun. Pati yung mga staff natawa na lang eh. Okay, so ito mga kababayan, panoorin natin, no? Itong matinding pasabog. No, neto nga si Senator Erwin Tulfo, mga kababayan. Actually, nakakabahala naman kasi talaga to. At matagal na nating nakikita to. At ito rin, mga kababayan. No, yung isa sa mga question natin palagi. Ito ay tungkol doon sa mga kalsadang palaging sinisira kahit na katatapos lang gawin. At tignan natin, no, matindi yung ginawa dito ni Secretary Vince Dizon, mga kababayan. Alright, let's go. Chairman as well. Okay. Mr. Chair? Mr. Chair? Yes, Senator Erwin. I would just like to add, sana, Secretary, ito pong mga sinasabing duplication, could this be yung sinasabi ng mga kababayan natin na nirereklamo na katatapos lang ng project, bubungkalin na naman, sisirain na naman. Common po ito sa mga provinces. Sasabihin, katatapos lang. Actually, hindi lang sa provinces, makikita rin natin yan sa mga city, mga kababayan. No? Nangyayari yan. Yan, ka-inaugurate lang. Next month, bubungkalin na naman. Sisirain. Pagkatapos, tirahin na naman, bungkal na naman. The same road, Mr. Chair, the same kalsada, the same munisipyo, pero paulit-ulit binubungkal, wala naman pong problema, Mr. Chair, Mr. Secretary. Ito po yung nirereklamo. As I went around during the campaign period, they were saying, bakit po ganon? Very common po ito, Mr. Chair, sa Region 5, sa Bicol Region. Lalo na po yung highway na coming from Quezon going to Camarines Sur. Lagi pong sira yung kalsada na yun. Laging sira, Mr. Secretary. No nakaraan, dumaan ako dyan, mga babayan. No? Actually, ngayon, medyo maayos-ayos na. No? Pero marami pa rin kalsada yung mga sira. At nakikita natin, may mga kalsada talaga ron na totally damaged na. No? Kaya nire-reblock. Pero may mga kalsada ron na, ewan ko lang, no? Parang maayos pa naman, pero sinisira na rin talaga. Ito ko kaya yung sinasabing duplication kasi pinondohan mo na, next year uulitin naman dahil binungkal na naman, Mr. Chair, Mr. Secretary. Mr. Chairman, tamang-tama po yung observation ni Senator Tulfo. No? Alam nyo, ito pong rebracking na ito, talagang tayong lahat, talagang matagal na natin rinireklamo ito. That's why po, for the information of the good Senator, in the first week of October, naglabas po ako ng memorandum, October 7, naglabas po ako ng memorandum suspending nationwide all rebracking activities. No, until makapaglabas po tayo ng very, very clear guidelines and criteria kung kailan po dapat lang mag-rebracking. No, yun po ay ongoing, Mr. Chairman, pero sa ngayon po, lahat ng rebracking, except for yung halimbawa, inaayos yung linya ng tubig o inaayos yung drainage, pinahinto po natin. No? Ngayon po, as for kung ito po bang mga nakitang mga repetitive entries na to is a result of the rebracking, hindi ko pa po masasabi ngayon, Mr. Chairman. Titignan po natin itong mga project na to, kung ito ba talaga nasira dahil binakbak o sinira ulit na hindi naman kailangan. We will have to go deeper into that investigation. But for your information po, Senator, pinahinto na po namin as of October 7 ang lahat ng rebracking activities nationwide muna. That's what I heard nga, Mr. Chair, Mr. Secretary, na sa ilang LGU, baka pinatigil na ho ninyo. Pero before your administration, common practice po ito sa DPWH na kaayos lang, ilang buwan pa lang ginagamit, sisirain na. Kaya yun dapat, mga babayan. No? Stop muna yung mga road reblocking na yan. Tapusin muna yung mga dapat tapusin na kalsada. Di ba, mga kababayan? Kasi alam nyo anong nangyayari dyan? Road reblocking. Tapos habang may ginagawang kalsada ron, so hindi ganong napapansin yung mga reblocking na yan na baka mamaya, sabi nga dito ni Senator Tulfo, paulit-ulit na. No, baka mamaya, same project, paulit-ulit na ginagawa, tinitibag, abay, malaki talaga ako limbat dyan. Isinasabay doon sa paggawa ng mga bagong kalsada, doon sa pagre-repair talaga
ng mga sirang kalsada para hindi halata, di ba? Kaka-traffic. Ang isa pa hong katanungan po dito, Mr. Chair, Mr. Secretary. Actually, hindi lang traffic mga babayan, aksidente pati. No, kasi minsan pagka sa gabi, nako, ang lalalim. No, ng mga butas diyan sa mga kalsada na yan, mga babayan. Yung mga reblocking na yan, minsan wala pang early warning device. No, wala pang yung mga harang-harang, no, doon sa mga binungkal nila. Kaya marami ring na-aksidente. Secretary, ito pong mukhang intentional kasi po itong ginagawa ho na ito. Ang tanong ko po dyan, Mr. Secretary, anong ginagawa ng auditors po natin? I mean, hinahayaan lang ho ito? I mean, hindi po ba dumadaan sa kanila sa audit ng COA, Commission on Audit, na katatapos lang nito, popondohan na naman natin, what's the problem? Popondohan na naman, parang multi-year siya, Secretary, pero kumpleto naman yung budget. So nakapagtataka, it seems like, Mr. Chairman, there's a collusion between the DPWH District Engineers Regional Office and the Commission on Audit. Kasi No. Yun ang matindi ron, mga babayan. Baka meron sa buhatan ng DPWH at COA. Diba? Kasi nga naman paulit-ulit pinupondohan. Diba? Tapos ino-audit paulit-ulit. Diba sila nagtataka ron, mga babayan? O nai-immune na mga Pilipino sa ganong sistema na nakikita natin. No? Nakikita natin araw-araw. Diba? Lagi natin nakikita. Kaayos lang yan. Sinisira na naman. Diba? Nagre-reklamo tayo. Pero yung reklamo natin, wala namang patutunguhan eh. Diba? Hindi kagaya nito, nandiyan si Secretary Dizon, mga babayan. No? At least ginawa niya ng paraan. No? Ginawa niya na aksyon yung mga yan. Diba? Kaya napakagaling netong si Secretary Dizon talaga. Pinapayagan na, pondohan na naman. Imbis na yung pondo na ipopondo mo rito, dalhin mo sa ibang lugar. Kaso mo, sinira po yung kalsada eh. Ang pinaka-common practice po dyan, Mr. Chair, Mr. Secretary, yung may drill, dinidrill ka agad yung mga, kasi semento lang, hindi pa nga halos tuyo, dinidrill na naman after a few weeks para mapondohan na naman. That's very ironic, Mr. Chair, Mr. Secretary. Yung question ko lamang po, meron po bang pamamaraan now? Have you already established na control para hindi po maulit ito, particularly with the Commission on Audit sa mga regions or district offices na mai-report? Or mahirap po natin kontrolin because there's collusion? Well, before, may collusion po talaga. Mr. Chairman, tama po kayo ulit. No? In fact, napag-usapan yan last hearing. And hindi ko lang po sure kung nandito ang ating COA resident auditor, pero nung nakaraan pong hearing, nagsabi na po tayo at nag-agree po tayo sa proposal ng ating chairman na imbes na post-audit lang, magkaroon na po ng pre-audit. Kasi doon po talaga mahuhuli yan, no? Na kinakailangan bang bakbakin o hindi? No, yun po ang katanungan eh. No? Kasi ngayon po, medyo discretionary. Yun yung maganda, mga babayan. Yung sinasabi dito ni Secretary Dizon. No? Bago mag-road reblocking, magkakaroon muna ng baga checking. No? I-audit muna. I-check muna. Oh, kailangan ba baklasin niya? Buo pa yan ha. Bakit yung kailangan i-repair? Eto ngayon yan. No, pag nagkaroon ng mga ganyang problema, mga kababayan, no, at nagkaroon pa ng mga ganyang issue sa mga susunod, ay malalaman na natin na talagang merong sa buhatan sa DPWH at COA. Diba? So, medyo talagang grabe na yung korupsyon sa ating bansa pagka mga ganyan na yung sistema. Sa implementing unit, meaning either sa district o sa region, na babakbak na lang na walang klarong guideline at criteria kung dapat bang bakbakin o hindi. So, there are two things po na gusto namin gawin ngayon sa bagong administrasyon sa DPWH. Unang-una, yun nga po, yung pre-audit, malaking pong tulong yan. Imbes na post-audit lang. At ikalawa, meron kaming kinakraft po ngayon na siguro sa mga ilang linggo matatapos na, clear guidelines. Kailan ba pwedeng o kailan ba dapat mag-reblock? No? At meron naman po kasing technical at engineering criteria for that, no, kung kailan. Ang problema po,
hindi po clear yan ngayon kung kailan dapat at hindi po transparent. Meaning hindi po nakikita ng mga kababayan natin na itong calling to at hindi nila naiintindihan na kailangan na parang i-reblock. At nakikita lang nila yung mga magagandang kalye, bigla na lang tinitibag at gumagawa ng bago. So, those two things po, Mr. Chairman, Senator, we will be implementing, I think, very, very soon po. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Secretary. Thank you so much. Alright, so yung mga kababayan, no? Grabe. So, ano masasabi po ninyo dyan, no? I-comment na lang po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, shoutout sa mga followers natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobsit sa Bobs TV. Peace and hell.